Ating Diyos na buhay at mahalaga po na tayo ay patuloy po na makainom ng gatas, makakain ng karne. Spiritually speaking ay mga salita ng ating Diyos na buhay. Okay? At nais ko pong tayong lahat ay focus lamang po, no, sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, kasiglahan sa ating pananampalataya, sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Okay? Kaya ang ating paksa ngayong umaga, karugtong pa rin po ng ating pinag-aralan noong last Sunday. Okay? Ano po ba ang ating pinag-aralan noong last Sunday, mga kapatid? Natandaan po ba natin? The marks. The marks of The true. New a Testament true church. church, no? In the Scripture. Okay? So, ngayon naman po ay atin naman pag-aralan yung tinatawag po na the church is the pillar and ground of truth. No? Ang iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan. Okay? So, ibig sabihin, sa church po ang talagang matibay na pundasyon na nagtayo po ang ating Paiso Kristo. At itong church na ito, mga kapatid, ay katotohanan na dapat po lamang natin malaman kung ano po ba ang dapat gawin sa loob po ng church ng ating Panginoon. Okay? Kaya ang sabi ko dito, mga kapatid, basahin po muna natin ang 1 Timothy chapter 3. Sabi po dito, verse 15, 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So ang church pala ay haligi at saligan ng katotohanan na kung saan po ang iglesia ng Diyos po ito ay buhay. Amen po? Pag sabing buhay, gumagalaw, kumikilos, gumagawa sa gawain po ng ating Panginoon. Amen po? Kasi ang ililigtas po ni Lord, hindi po yung building ito. Hindi po. Tayo. Kapagkat tayo po yung church ng Panginoon. We are the house of God. We are the temple of God. No? Kaya, sabi ko dito, malinaw po na that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. No? Meron pala tayong dapat na iasal. Saan? Sa church po ng ating Panginoon. No? Dito po yung pumapasok yung doctrine and practices. Tama po? Kasi mabuting asal, magandang asal ang nais po ng ating Panginoon. Yung mga ginagawa natin sa church, no? Kaya, meron pong 5 bagay or the following important things inside the church. Ano po yon? Meron mga mahalagang bagay, importante mga bagay sa loob ng church. Okay? At alam po natin, ang church ay kalipunan ng mga babae at lalaking mananampalataya, bautismado ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sabi na iba, Pastor, hindi pala ako
kasama sa church kasi bautismado. Kaya nga, sinasabi natin, kalipunan ng mga babae at lalaking sumasampalataya. Tama po? Sumasampalataya. Kung mananampalataya ka, di po ba? Meron kang benepisyo na makinig ng salita ng Diyos. Tama? Meron kang benepisyo na paglingkuran yung ating Diyos na buhay. Bakit? Anak ka ng Diyos mananampalataya ka ng ating Panginoon. Okay? Kaya ang bautismo na tinatawag po, ay hindi naman po natin yan pinipersa ang mga kapatid. Amen po? Kasi ang gusto natin, bago bautismuhan, naintindihan, naunawaan ang aral po ng ating Panginoon. Sapagkat ang bautismo po ay hindi laro-laro. Amen? Maaaring sabihin natin, Pastor, marami na akong bautismo. Binautismuhan na akong nakaraan. Ang tanong, tama ba ang otoridad na nagbautismo sa iyo? Baka mamaya, pagka i-atras mo yung church, isang atras lang, wala na, putol na. Tama po? Baka naman yung nagbaptize sa iyo, mali yung aral. Baka ang nagbaptize sa iyo, ang aral ay tanggapin si Kristo. Desisyon ng tao. Hindi po. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Amen? Ang kaligtasan po gawa ng Diyos at ang ating pananampalataya ay bunga, ebidensya, pruweba ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Okay? Hindi po ang kaligtasan dahil sa pagdidikta ng mga pastor, ng mga tao, sapagkat ang Diyos ay walang co-savior. Amen po? Meron bang co-savior si Lord? Wala. Dugo lamang niya ang nagtubos po sa atin. Yung kanyang tinatawag na precious blood of our Lord Jesus Christ. Now, number one, sa loob ng church, to obey God's command. Sa loob po ng Iglesia ng Panginoon, meron po siyang tinuturo na kailangan natin sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Bilang anak po ng Diyos, responsibilidad natin bilang anak na tayo ay sumunod sa utos ng ating Diyos. Amen po? Bakit? Una, tayo po ay nilikha ng Diyos. Amen po? Siya po ay may-ari ng buhay natin. Lahat po ito, from head to foot, siya po may-ari, mga kapatid. Wala ho tayong pag-aari sa ating sarili. Okay? Maging po ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Galing din po sa ating Panginoon. Wala ho tayong ginawa para sa ating kaligtasan. Ang atin na lang gawin, ang ating responsibilidad na dapat nating sundin yung ating Diyos. Kaya, to obey God's command. Meron po bang mga command ang ating Panginoon? Yes, marami po. No? Kailangan ba natin sundin? Yes, kailangan natin sundin bilang anak po ng Diyos. Pastor, hindi ko kaya. Kasi ako'y tao lang. Kaya nga tayo naglilingkod sa Lord Kasi ang mga katwiran, ako po'y tao lang. At hindi ko po kaya. Kapatid, kaya mo yon sa biyaya ng Diyos. Amen? Anong sabi po ni Pablo? Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things. Di po ba? Through Christ, which is strengthened me. Tingnan niyo po. Hindi naman tayo po ang gagawa, kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iisa lang. Amen po? Amen. Kung sarili natin, hindi talaga natin kaya. But because of the grace of God, within you, within me, within us. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya, dapat nating sundin yung nais po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya nga po, tinatawag tayong lahat na servant. Amen po? Tinatawag tayong lahat na disciples. Ibig sabihin, followers.
of our Lord Jesus Christ. Now, Matthew chapter 28, verse 19. Ano po ba ang utos ni Lord sa loob po ng church ng ating Panginoon? Bakit church ang aking binabanggit po dito sa Matthew chapter 28? Sapagkat ito po mga apostol, buo na po sila. Church na po sila ni Lord. Amen po? Nabuo na po sila, mga minamahal. Matthew chapter 28, verse 18, verse 19, up to verse 20 po, mga kapatid. After ng ating Panginoon Kristo ay nabuhay na magmuli mula sa patay o sa pagkamatay. Okay? Matthew chapter 28, verse 19, sabi dito, Go ye, therefore, and teach all nations. Di mo ba? Go ye, therefore, and teach all nations. Humayo kayo at turuan ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, bakit turuan ang lahat ng bansa? Kasi sa bawat bansa, meron po dyan mga hinilang, mga tinubos ang ating Panginoon Kristo. Amen po? Sa bawat bayan, bawat bansa, bawat wika, meron tinubos ang ating Panginoon. Basahin po natin. Sa aklat po ng Revelation chapter 5, verse 9. Anong sabi po dito, mga kapatid? Revelation chapter 5, verse 9. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals. No, sabi po ni John thereof, For thou wast slain. No? Sino ang pinatay? Ang ating Panginoon Kristo. And hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nations. Tingnan niyo po. Yung mga tinubos pala, mga kapatid, malinaw. Sabi po ni John, ang tinubos po sa bawat angkan, bawat wika, bawat bayan, at bawat bansa. Therefore, sabi po ng ating Panginoon, Go ye therefore, teach all nations. Tingnan niyo po. Kasi po, meron mga tinubos ang ating Panginoon diyan. Diba? Tinubos niya ng kanyang banal na dugo. Malinaw po. No? Meron siyang tinubos sa Visayas. Meron siyang tinubos sa mga Ilocano. Di po ba? Bawat salita, meron po siyang tinubos. Bawat wika, meron po siyang tinubos. Bawat bayan, bawat bansa, meron pong tinubos ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, Go ye therefore and teach all nations. Una, kailangan humayo. Tama po? Lahat naman tayo, hindi pwedeng humayo. Tama po? Pero lahat tayo, pwede mag-share. Amen po? Sa atin pong natutunan, sa atin pong karanasan, sa ating Panginoon, sa atin pong mga patutuo, kung paano po tayo kinilos po ni Lord. Amen po? Sa patutuo ng ating Panginoon, pwede natin siyang ikwento sa ating mga kamag-anak, mga sa buhay, mga kaibigan, na ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo during the time. Yun po ang tinatawag na actual gospel. Living word ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Okay? Now after nun, ng pagtuturo, anong kasunod? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Kung naiintindihan na ang pagtuturo, pag-aaral, anong sabi? Bautismohan sila. Utos po ba ni Lord ang pagbabautismo? Amen. Hindi po yan utos ng pastor, utos po yan ni Lord. Pero, checkin po natin, bago tayo magbabautismo, naintindihan natin ang tamang aral
ang tamang pamumuhay sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Okay? Ang bautismo po, isa sa mga ordinansa ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo, bago po siya umakyat sa langit. Unang ordinansa, pangalawang ordinansa, yung tinatawag po na Lord's Supper. Okay? Nung siya po ay bago yan ipagkanalo, ginawa na po yan. Okay? Bago po siya napako, nagkaroon po sila ng huling hapunan. Tama po? Lord's Supper. Kaya ano pa po sabi? After na siya bautismuhan, hanggang doon lang ba? No? Meron pang kasunod. Akala kasi na mga nabautismuhan, tama na, nabautismado na ako, okay na. Kaya kahit aalis na ako dyan sa church, hindi po, may kasunod. Ano kasunod? Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Meron bang utos si Lord? Meron. Na ang sabi ni Lord, turuan sila. Sinong sila? Yung mga nabautismuhan. Amen? Anong ituturo? Turuan sila na tuparin ang lahat ng mga bagay na anumang na ipag-utos ko sa inyo. So meron palang kautusan si Lord, mga kapatid. Okay? Ano pa po? Ituloy natin. At narito, ako'y kasama ninyong lagi. Sama ba natin lagi si Lord? Amen. Kasama po natin lagi si Lord, mga kapatid. Ano pa po? Maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Sa ating paglilingkod na ito, lifetime po nakasama natin si Lord dito sa lupa at hanggang po doon sa langit po. Amen po? Kasama po natin ang ating Panginoon. Okay? Siya po'y nananahan sa buhay natin sapagkat tayo po ay templo ng Diyos. Okay? Noong lumang tipan, sa panahon ng mga Israelita, ang Diyos ba kasama nila? Sa kanilang paglalakbay? Kasama po. Nagpapakita ba si Lord sa kanila? Nagpapakita po. Wangis po ba na katulad ng tao? Ang itsura niya? Hindi po. Pagkaaraw, palatandaan nandyan si Lord. Ano ho nakikita nila? Pagkaaraw. Ano po nakita nila? Cloud. 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 Pillar of cloud. Di ba? Pagkagabi, Right. nagpapakita si Lord. Katulad ng Uy. apoy. Okay? So nagpapakita na during Old Testament. Sa atin, New Testament, generation mga batid, si Lord nananahan sa puso natin. Amen? Sa buhay natin. You know why? Because we are the temple of God. Basahin po natin ang binasa natin kanina, mga minamahal, para meron tayong ebidensya. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Scripture reading natin kanina, up to verse 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Di ba? Nananahan daw sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ni Lord, ang utos ni Lord dito, huwag nating dudungisan ang templo ng Diyos. Amen po? Huwag nating dudungisan ang kasalanan, ang katawan natin, because we are the temple of God.
Ang sabi ni Lord, kung dudungisan do natin, anong gagawin ni Lord sa atin mga kapatid? Anong gagawin? Pupuksain. Okay? Kaya, delikado yung ini-ignore yung tawag ng Diyos. Di ba? Okay? Ini-ignore yung kalooban o nais po ng ating Panginoon. Kaya nga, sa aming Bible study, kanila ni sa mag-asawa, sila ni Ma'am at ni Brad Tanjo, sabi ko sa kanila, di bali na magalit ang lahat ng mga tao sa akin, huwag lang magalit ang Diyos. Okay? Totoo po. Bakit? Sino po bang mahalaga? Tao ang Diyos. Ang Diyos, may-ari ng buhay mo yun eh. Diba? Yung nanay mo, tatay mo, hindi naman na may-ari ng buhay mo, si Lord. Hindi ko sinasabi na huwag natin irespeto yung magulang. Irespeto natin, but dapat ang pinaka-prioridad sa buhay natin, yung Diyos. Amen po? Dapat tayo merong paninindigan, panghawakan natin yung mga aral po ng ating Panginoon Diyos ng buhay. To obey God's command, dapat sundin po natin yan mga kapatid. Okay? Kailangan yung tinatawag po na pananawagan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga tayo napunta sa tamang paglilingkod kasi tinawag tayo ng Ebanghelyo ng Diyos sa pangangaral. Tama po? Pero bago tayo tinawag, syempre of course, tinawag tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po tinatawag na eternal call. Pangalawa, yung tinatawag na gospel call. Pangatlo, yung tinatawag na ministry call. Nandito ka na ngayon sa church. Meron ka ng ministry sa Panginoon. Yung tatlong tawag na ito, mga kapatid, sunod-sunod. Hindi ka po pwedeng tawagin ng Ebanghelyo kung hindi ka tinawag sa kaligtasan. Amen? Dahil hindi mo maintindihan, maunawaan ang Ebanghelyo ng Diyos sapagkat hindi ka iniligtas ng Panginoon. Dahil patay sa kasalanan ng tao. Pero salamat po sa Diyos sapagkat tayo po ay hinirang ng Diyos. We are elected or chosen by God the Father before the foundation of the world. We are redeemed by the precious blood of our Lord Jesus Christ, and we are regenerated by the power of the Holy Ghost. No, yun na po yung pag-born again sa atin. Okay? Now, 2 Thessalonians chapter 2. Anong sabi po dito, kapatid? 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 up to verse 14. Sabi dito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Tingnan nyo? Una muna yung chosen to salvation. Una muna yung kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Lord. And then, verse 14, whereunto He called you by our gospel. Tinawag tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon to obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ, upang daw tayo ay magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kailan tayo magkamit ng kaluwalhatian? Sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po? Yun pong tinatawag na glorification. Di ba? Bago tayo mag-glorify, mga batid, sa pagdating ng Panginoon, sa second coming of our Lord Jesus Christ,
ang kukunin nun niya yung kanyang mga anak, yung mga kanyang iniligtas. Amen po? So, malinaw po yun. Kaya sabi ko dito sa Ephesians chapter 5 verse 1, they therefore followers of God as their children. Dapat tayo ay tagasunod, followers of our Lord Jesus Christ. Okay? Acts chapter 5 verse 29. Anong sabi ni Pedro? We ought to obey God rather than men. Mainam pa, mabuti pa na sumunod ako sa Diyos kaysa sa mga tao. Di ba? Dapat ang anak ng Diyos sumunod sa Diyos, hindi po sa pagdidikta ng tao. Amen po? Kung anong sinasabi ni Lord, dapat yun po ang ating susundin. Tanong, Pastor, sa akin po bang pagsunod, meron po ba akong benepisyo makukuha? Yes, meron. Anong benepisyo? Deuteronomy chapter 11, verse 27 up to verse 28. Deuteronomy chapter 11, verse 27 up to verse 28. Ano sabi? A blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Tingnan niyo po. Ano sabi ni Moises? A blessing if you obey the commandments of the Lord your God. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God. Ano ang benepisyo? Blessing ni Lord. Pagpapala kapag sumunod tayo sa Panginoon. Pero pagka hindi tayo sumunod, ano? Sumpa, curse. Malinaw po, sinasabi po ni Lord. Diba? Kaya, tayo mga mananampalataya, naranasan na po natin yan. Nung tayo po ay hindi naglilingkod sa Lord, di ba, na dumating sa buhay natin noon, na ini-ignore natin ang mga kautusan ng Panginoon, ano ang nangyayari sa atin? Gumagawa tayo na gumagawa, pero walang accomplishment. Tama po? Kasi po, malinaw ang sabi ni Lord, na kung tayo po ay sumusunod sa kanya mga utusan, pagpapala po yun. At kapag ka hindi, sumpa o curse ng ating Panginoon. May karapatan po ba si Lord na magpalo sa atin? May karapatan, Diyos siya eh. Siya may ari ng lahat eh. Di ba? Si Lord kasi, nalintulad po yan sa isang magulang. Ayaw na magulang ng anak ay mapariwara. Amen po? Ang gusto ng magulang, magiging maganda lagi ang buhay ng kanyang anak. Ganon din po si Lord. Ayaw ni Lord na tayo po ay mapariwara. Ayaw ni Lord na tayo po ay mawala sa paglilingkod sa Kanya. Kaya tingnan niyo po, yung mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos, karamihan ngayon, sinasayang lang ang buhay. Amen? Nandoon sa kalye, paruot parito, kung ano-ano ang mga ginagawa. Walang magandang patutunguhan pa ang buhay kapag ka isang tao ay hindi ho naglilingkod sa Diyos. Okay? Number 1, to obey God's command. Number 2, to maintain a good testimony sa loob po ng church before the community of the believers and unbelievers. Okay? Dapat nandoon yung ating magandang patutuo. Good testimony. Hindi ba?
dapat ang buhay natin ay magiging maliwanag sa dilim. Matthew chapter 5 verse 16. Anong sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo? Matthew chapter 5 verse 16. Sabi dito, let your light so shine before men. Dito ba? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Malinaw po na dapat magliwanag ang ating mga buhay sa harap ng mga tao. Okay? At ang sabi po dito mga batid, upang makita nila nawa ang inyong mabubuting magagawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kung ang buhay na natin totoo at tunay na Kristiyano na naglilingkod, na lumiliwanag, sila mismo ang magpuri po sa ating Diyos. Okay? Pero, ganun pa man, hindi po talaga may iwasan na kahit po ikaw sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, lumiliwanag ang iyong buhay, hindi mo may iwasan na meron pa rin napupuna ang tao. Amen po? Hindi po yan naiwasan. Hindi po yan naiwasan na si pastor ay mapabarangay. Ganun po talaga. Di mo ba? Lahat ng problema hinaharap. Pag nasa katwiran, ano pong gagawin? Ipaglaban. Diba? So po yun. Okay. So malinaw po na ang buhay natin dapat lumiwanag sa mundo po ito. Ibig sabihin, magandang testimony tayo sa harapan po ng mga tao. Okay? Now, ano pang sunod? Number 3. Number 3, to protect the church from sin and false doctrine. Sa loob pala ng church dapat protektahan natin ang church. Saan? Mula sa pagkakasala. Amen po? At hindi lamang sa pagkakasala, kundi sa mga bulaang doktrina o mga ngaral, bulaang propeta, bulang Kristo. No? Ganda kahapon ng pag-aaral namin, puro bulaan. Puro antikristo. Kasi sa mundo natin ngayon mga kapatid, nakikita natin na bagamat ang kanilang binabanggit ay Diyos, huwag tayong agad-agad maniwala. Di ko ba? Natandaan niyo po, meron pong lingkod ng Diyos. Hindi ko alam kung si Pablo yun, si Pedro. Okay. Sabi ng Diablo, kilala ko ang Diyos. Kilala din po niya ang Diyos. Okay. Binabanggit din ang Diyos. Pero makikita mo sa doctrine and practices. Tama po? So mahalaga po mga kapatid, to protect the church from sin and false doctrine. Kaya pag may nakita tayong kapatid na gumagawa ng kasalanan, anong gagawin natin? Kakausapin natin ng masinsinan. Amen po? Huwag po natin ipahiya. Okay? Kasi nasasaktan din po yan. Ang pastor, pag nakita nyo may kasalanan, anong gagawin nyo?
kausapin ng church. Tama? Kausapin po ang pastor. Kaya maganda na nagmamalasikitan bilang church ng Panginoon sa loob ng church ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po mga kapatid? Sabi po dito mga minamahal, meron po talagang kumukontra sa tunay na doktrina po ng ating Panginoon. Basahin po natin aklat po ng 1 Timothy. Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 1 verse 10. Anong sabi po dito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo? 1 Timothy chapter 1 verse 10. For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Tingnan niyo po. Sino-sino po ang lumalaban? Okay? O sumasalungat sa tunay na doktrina ng Panginoon. Yun pong mga taong mapakiapid, ginutungisan na kanilang sarili sa kapwa lalaki. So dumay, para sa mga nandurukot na mga tao. Diba? Nandurukot. Swindler. Okay? Magnanakaw, ganun po. Para sa mga sinungaling. Para sa mga sumusumpa ng walang katotohanan. Diba? Kaya nga, pagka nakikita ko isang tao na nagsasalita na hindi tinutupad, pinapapirma ko po talaga sa papel. Hindi, joke lang po. Ang sabi dito, sumusumpa ng walang katotohanan at kung merong anumang ibang bagay na salungat sa tunay na doktrina. Tingnan niyo po, mga sumasalungat sa tunay na doktrina. So, ibig sabihin, meron po palang tunay na doktrina. Ano pa po? 2 John chapter 1. No? Ikalawang Juan. Okay? 2 John. Kasi ang John, 1 John, 2 John, hanggang 3 John po yan. 2 John chapter 1 verse 9 up to verse 10. Sabi dito, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Verse 10, if there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed. So tingnan niyo po, malinaw po mga kapatid. Ang sino man daw ninanatili sa doktrina ni Kristo, wala sa kanyang Diyos. So kailan pala tayo manatili sa doktrina po ni Lord? Ang doktrina ni Lord, yun po yung mga kutusan ng ating Panginoon. Amen? Yun po yung mga aral ng Diyos na tinuturo po sa atin. Yung doctrine of grace, mga kapatid. At siya naman daw, na hindi nanatili, no? Sa doktrina ng Panginoon Kristo, malinaw po, hindi daw niya taglay pareho ang Ama at saka yung anak. Okay? At ang sabi, kung may dumating man
ang sino man sa inyo at hindi dala itong doktrina, huwag siyang tanggapin sa inyong bahay. Tingnan niyo po. No? Si pastor, medyo hindi naman yata maganda kasi pag magbibisita sa iyo, mag-share sa iyo, kailangan natin tanggapin. Tanggapin po natin, pero mag-ingat po tayo. Tama? Kailangan alam mo rin yung mga aral po ng Panginoon. Kasi delikado kapag ka-uuu ka lang, kahit anong sasabihin sa iyo, uuu ka lang, mapunta ka sa tinatawag po na false teachers, false prophets, and false Christ na nagsisilipan na ngayon sa ating mundo na ating pong ginagalawan. So mahalaga yung doktrina ng ating Panginoon. Okay? Number 4, to keep the church ready for Jesus Christ's return. Dapat ang sarili natin laging handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi natin alam ang pagdating ni Lord. Amen? Walang nakakaalam ni sino man. Ni kahit, sabi ni Lord, ni kahit anghel sa langit, hindi niya alam. Ang nakakaalam po, yung ating Diyos lang. Okay? Maaaring tatanungin niyo po, Pastor, kailan darating si Lord? Tanungin niyo po si Lord. Wala ho nakakaalam, mga kapatid. Ang pagdating ng Diyos, katulad ng isang magnanakaw. Tama po? Na ang magnanakaw, hindi mo alam kung kailan ka nakawan. Pero si Lord, hindi mo magnanakaw. Katulad lang siya sa pagdating ng magnanakaw. Kasi meron po nagtuturo niyan. No? Mali ang pagkaintindi. Magnanakaw daw si Lord, hindi po. Katulad ng isang magnanakaw. Okay? Meron bang magnanakaw na abisuhan ka na? Hoy, Sister Kay, magnakaw ako dyan mamaya, ha? Ilabas mo yung mga appliances mo. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Bigla po yun. Ganon din ang pagdating ng ating Panginoon. Okay? Ano po ang ebidensya na tayo po ay kukuhanin po ni Lord? First Thessalonians. Ito po tinatawag na final grade observation na ang may gawa lamang po ang ating Diyos. Ito po yung tinatawag na glorification. Paglulalhati po sa atin, mga kapatid. Okay? 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 up to verse 18. Sabi dito, for this we say unto you, by the word of the Lord, sabi ni Pablo, the church ng Thessalonica, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Ibig sabihin, sa pagdating pala ng Panginoon, meron po siyang nadatnan na mga buhay. Ganyan po? Mga buhay. Na ang sabi pa po dito, mga kapatid, yung mga buhay o nabubuhay na natitira sa pagdating ng Panginoon, sabi ni Lord, ay hindi maunahan sila na mga natutulog. Literal po ba natutulog na mahimbing? Hindi. Yung natutulog na sinasabi, ito po yung mga nangamatay na kay Lord. Amen? At meron nadatnan si Lord na mga buhay. Kaya nawa, madatnan tayo ni Lord na buhay sa kanyang pagdating. Ito ba? Okay? So, hindi pala mauna ang buhay na kukunin ni Lord.
doon sa patay. Verse 16, For the Lord himself shall descend from heaven with shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Tingnan niyo. Meron palang trumpeta ng Diyos. Pero tingnan niyo po, yung mga hindi ligtas, hindi ho nila yan marinig ang trumpeta ng Diyos. Tayo lang ang makakarinig niyan na mga ligtas na kukunin po ng ating Panginoon. Na ang sabi ho dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Tingnan niyo po. No? Yung mga natutulog, yun po yung mga nangamatay kay Kristo. So ano na po mangyayari? Pagka bubuhayin na niya mga patay, verse 17, sa gayon, tayo na mga nabubuhay at natitira ay sama-samang kukuhanin na kasama nila, sino nila? Yung mga patay na binuhay ni Lord sa mga alapaap, sama-sama pala tayo upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon ay lagi nating makakasama ang Panginoon. Kaya aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. Tumalinaw, sama-sama para tayo nasa salubong po sa himpapawid sa Panginoon. Yun na po yung tinatawag na the second coming of our Lord Jesus Christ. Kung atin pong laliman pa na pag-aral, ito po yung tinatawag na pagkuha ng Diyos o rapture. Kasi ang word na rapture, hindi naman sa Biblia yon, wala sa Biblia. But, kung ating laliman ang pag-aaral, iisa lang po sila, yung to call up and rapture. Gaano kasarap yun sa salubong ka sa Lord? Sino ho ba nakasakay na sa aeroplano? Oh. Mas masarap pa doon sa pagdating ng Panginoon. Kaalapaap tayo sa salubong. Di po ba? Gaano kasarap po yun, mga kapatid? Bibigyan pa tayo ni Lord ng incorruptible body. Yung katawan na hindi nabubulok. Papalitan niya ang katawan na bubulok sapagkat itong katawan na ito nagkakasalang katawan. Amen? Itong laman, nagkakasala po ito. Kaya palitan ni Lord ng katawan na hindi nagkakasala, yung tinatawag na incorruptible body. Tingnan niyo po kung gano'n kasarap. Kaya ianda natin ang sarili natin sa pagdating ng Panginoon. Amen po? Kaya ang paglilingkod sa Diyos, palagi ko po sinasabi, hindi lamang isang buwan, isang taon, 10 taon. Ang paglilingkod sa Diyos ay lifetime dapat ang buhay mo dito sa lupa. O di kaya, maaring madatnan tayo na tayo'y buhay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, in a twinkling of an eye, Jesus is coming. Amen po? Sa isang kisap mata, napakabilis lang po. Ilang segundo lang po yun. Kaya pa po gawin ng Diyos yan? Kaya. Lahat ng mga bagay, kayang gawin po ng ating Panginoon. Kung kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay, at higit sa lahat kaya niyang gawin, na tayo ay ligtas. Amen? So, malinaw po mga batid. To keep the church
ready for Jesus Christ return. Okay? So, kanina po, anong sabi pa po dito mga kapatid? Sa aklat po ng Matthew chapter 24. Ito po ang mga tanda sa pagdating ng ating Panginoon. Matthew chapter 24, verse 29 hanggang sa mga sumusunod. Sa wikang Tagalog, pagkatapos ng kapigatian ng mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay malalaglag mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Verse 30, at sa gayon ay nilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Si Kristo po yun. At sa gayon, ang lahat ng mga angkan sa lupa ay mananaghoy, at makikita nila ang anak ng tao si Kristo na dumarating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Verse 31, at isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng isang trompeta, at sama-sama nilang titipunin ang kanyang mga hinirang. Sino ang titipunin? Sinong kukunin? Ang kanyang mga hinirang. Tayo po yun kasama ron. Mula sa apat na mga hangin, mula sa isang dulo ng lahat hanggang sa isa pa. Tingnan nyo, yun po yun ang pagdating ng ating Panginoon. Therefore, we are elected or chosen by God the Father before the world began. Ang mga hinirang sa kaligtasan, mga tinubos ni Kristo, at ang mga na-born again. Yun po yun ang binigyan ng kaligtasan ni Lord at buhay na walang hanggan, na sinod lamang ang siyang may gawa, mga kapatid. Ano na po ngayon ang kalagayan natin kapag doon na tayo sa Lord? Revelation chapter 21. Anong sabi po dito? Revelation chapter 21, ang sabi uli ni John, okay, verse 3. Okay, ano sabi dito? Sa verse 3 ng Revelation chapter 21, at narinig ko ang isang malakas na tinig, sabi ni John, mula sa langit, na nagsasabing masdan, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahang kasama nila, at sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila. Verse 4, at papahiran ng Diyos ang lahat ng luha mula sa kanilang mga mata. Tingnan niyo po, gaano kasarap po tayo doon sa langit kasama po si Lord. Wala na mga pagluha pa. Diba? Papahiran ni Lord. Di po ba? Ano ba po sabi? At hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Ang ating incorruptible body, hindi na po yan mamamatay. Amen po? Forever na po yan kay Lord. Pero dito sa lupa, walang forever. Huwag tayong maniwala sa mga tao nagsasabi na ang pag-ibig ay may forever. Hindi po. Pagpatay ka na, wala na forever yon. Di ba? Walang bagay sa mundo na forever. Ang forever lamang tayo dun sa Lord. Doon po sa langit, nakasama po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord, wala nang kamatayan pa pag nandun na tayo sa ating Panginoon.
Gaano kasarap yun mga kapatid? Di ba? Ito po kasing lupa na ito, estranghero lang tayo dito. Hindi talaga ito tunay natin na tahanan. Ang tunay natin na tahanan, doon sa langit kay Lord. Therefore, God said in His Word, in the book of John, chapter 14, verse 1, ano sabi doon? Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me, sabi ni Lord. Meron akong mansyon para sa inyo. Hindi po yan literal na katulad ng mansyon ng Malacanang. Hindi po yan literal na mansyon ni Pacquiao. Yung mansyon na tinatawag, yun po ang tinatawag na paradise na sa langit. Ito ba? Wala na pong literal sa langit. Amen po? Ang mansyon na tinatawag, which is the presence of God. Nandoon na tayo sa Panginoon. No? Ibang pastor nangangaral, mansyon daw na literal. Hindi naman na tayo kakain doon, hindi na tayo titira doon. Kaya nga nandun na tayo sa langit eh. Di mo ba? Yung mansyon na tinatawag, spiritual. Yung kapangyarihan ng Diyos. Yung presensya ng Diyos. Nandun na tayo sa paradise, sa paraiso, which is tinatawag ko na the third heaven. Okay? So manila po yan mga kapatid. Napakaganda po. Ano pa? Maliban sa wala nang kamatayan. Ano pa po sabi ng ating Panginoon sa balitan po dyan? Ni ng kalumbayan. Doon sa Lord, wala na tayong kalumbayan. Wala nang Judith. Wala na mga bills. Diba? Wala nang pamamalingki pa. Wala nang pagtatanim pa. Pastor, wala nang pagbubuhat pa para mag-deliver. Wala na po. Okay? Sapagkat ang sabi ho dito mga batid, wala nang kamatayan, ni ng kalumbayan, ni ng pagtangis. Wala na rin pagtangis, walang pagdurusa na. Lahat po yan ginamot na ng Panginoon. Lahat yan inayos na ni Lord. Ni hindi na magkaroon pa ng hirap. Tingnan niyo po, dito sa mundo, mahirap po dito. Ano ba? Pagka hindi ka nagtatrabaho, wala kang makain. Tama po? Eh kay Lord, wala kang trabaho, hindi ka rin kumakain kasi wala ka na sa katawan na nabubulok. Nandoon ka na, lagi kasama si Lord, masaya ka na kay Lord. Okay? Wala nang hirap pa, sabi ng ating Panginoon sa balitan po niya. Sapagkat ang mga bagay ay lumipas na. Yung mga ginagawa natin dito sa lupa, lipas na po yun, wala na. Ibig sabihin. Sa langit, sa Lord, wala nang pag-asawa pa. Kasi yung katawan natin na ito, wala na po ito. Papalitan na ng tinatawag na incorruptible body. Yung katawan na hindi nabubulok. Number 4, to keep the church. We are the church. To keep the church ready for Jesus Christ's return. Okay? The number 5, to praise and glorify the Lord. This is the reason why meron po tayong pagsamba. Amen po? May pagsamba tayo because we glorify, we magnify,
our Lord. Diba? Mahalaga po. Kaya sabi ni Lord, ang kapurihan ko ay hindi ko ibibigay sa iba. Kanina lamang ibigay ang kapurihan? Sa Diyos. Kaya ang tunay na pagsamba, walang entertainment. Amen po? Sapagkat kapag ka mayroong entertainment sa harap, mawala na yung glory ni Lord. Mawala na ang kapurihan sa Diyos. Naaagaw na ng tao. Amen po? Naaagaw na. Diba? Naagaw na ng mga instrumento. Naagaw na ng mga special number. Ang galing-galing. Galing ng boses. Ni brad, ni sister. Isa ang kapurihan ng Diyos. Di ba wala na? Ang kagalingan na kita, hindi po. Ang tunay na pagsamba, sentro lamang ang kapurihan po sa Diyos. At ang ating pagsamba ay natural na pagsamba. Walang halong kimikal. Amen po? Ano mo bang gusto natin pagka kumain tayo? Pagkain na may halong kimikal o pagkain na natural? Natural. Kaya nga tayo nagtatanim para natural, no? Kasi ang pagkain ngayon lahat, puro may kimikal na po yan. Maging ang halo sa simbahan ngayon, may mga halo na yan na kimikal. Hindi po yan pure, hindi natural, dinadagdagan. Diba? Pinapaganda. Ganun naman simbahan ngayon, para maakit ang tao. Para malaki ang offering. Para malaki ang kita. Diba ba? Yun po ngayon. Masakit ang katotohanan. Ngunit, sabi ni Lord, sa John chapter 8 verse 32, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Masakit ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Hindi tayo bulan. Amen po? Na nakikita natin yung paligid. Kaya mahalaga yung pagsamba. At ang pagsamba dapat ay gusto po ni Lord ang susundin. Amen? Hindi po gusto ng tao. Karamihan ngayon, ang pagsamba gusto ng tao. Ito yung gagawin natin para gumanda naman ang presentasyon ng ating pagsamba sa Diyos. O di ba? O kayo, mag-practice na kayo ng sayaw para matuwa ang ating Panginoon. Tapos, bibili tayo ng magagarang damit. Di ba? Bibili pa tayo ng mga tamburin o ano naman. Sige, lagyan natin yan ng mga instrumento para masaya, para matuwa si Lord. Dagdag po yan, kapatid. Walang tinuturo si Lord ng pagsamba. Merong instrumento. Pastor, bakit si David? Kay David na naman. Yeah. Si David, tinuturo niya. Umaawit sila na may instrumento. Ang tanong, para po ba yun sa New Testament Church? O para lang kay David at sa mga salita? Diba? Tingnan niyo po. Ipalagay na lang natin yung instrumento. Sige. Inalaw ni Lord. Pero hindi pa rin nasunod. Bakit? Iilan lang instrumento ng ginagawa ng mga simbahan ngayon. Hindi kompleto sa panahon ni David. Amen po? Sa panahon ni David, kompleto. Hindi pa rin nakasunod. Okay? Utos po yan para kay David, hindi po para sa atin. Amen po?
Tapos sasabihin nila, ay kami, we are a New Testament church. Sa New Testament church, walang inuutos na tayo gumamit ng instrumento sa ating pagsamba. Because the instrument is playing. Paglalaro. Tapos isama mo sa pagsamba sa Lord. Gerak-gerakan. Dinadaling emosyon. Pagka kasi nakuha ng emosyon ng tao, sunod-sunuran na po yan. Kaya sabi po ni Peter, we ought to obey God rather than man. Okay? Dapat sumunod tayo kung ano sinasabi po ni Lord, na ang tunay po na pagsamba ay ito. Colossians chapter 3, verse 16. Anong sabi dito? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Ano sabi? Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Saan daw tayo awit? Umawit tayo at magpuri sa ating mga puso para sa Panginoon. Ngunit, wala ho siyang sinabi na ang pagsamba ay may instrumento. Yung organ, ang nagpasimula niyan, si Papa Vitalia during 666 AD. Yung AD, hindi po after death. Ang AD, Anno Domini, na ang ibig sabihin, Year of the Lord. Papa sa Roma, nagpasimulo niyan ng instrumento, ng organ. Di po ba? Okay? Mga theologian during the time, hindi nyo sila panig dyan. Wala po talaga instrumento. Maging ating Panginoon Kristo, umawit po siya na mga himno during the time, kasama ang mga disipulo. Kasama po ang mga apostol. Okay? Ephesians chapter 5. Ano pa po sabi dito? Ephesians chapter 5. Speaking to yourselves in psalms and hymns. Anong gagamitin natin? Yung mga salmo at mga himno, yung ating pag-awit. And the spiritual songs. Hindi ho dito binabanggit ng worldly song. Spiritual song ang pagsamba. Okay? Singing and making melody. Yung making melody, hindi po ito instrumento. Yung himig ito ng iyong tinig sa pag-awit sa Lord. Amen? Singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya ang tunay na pagsamba sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, mga average na spiritual, na ang ating pagsamba, pag-awit, na nanggagaling sa ating mga puso para po sa ating Panginoon. Yun po yung pure, yun po ang natural, na walang halong kimikan. Okay? Sa ating pong pagsamba sa ating Diyos na mahal. To praise and glorify the Lord. Kailangan purely na nanggagaling po sa ating mga puso para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya mahalaga po na sa loob po ng church, meron tayong dapat na iasal. No, binasa natin kanina, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ibig sabihin yung asal, yung ating practice, ang ating ginagawa sa loob ng church, dapat. Okay?
na kung saan ang church po ay haligi at suhay ng katotohanan ng ating Panginoon. Kaya ang dahilan kung bakit nasabi ni Lord sa John chapter 4 verse 24, bago tayo magtapos mga kapatid, nais ko lamang kung basahin sa inyo na si Lord meron talagang hinahanap na mananamba. John chapter 4 verse 23, sabi dito, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Sino ang mga hinahanap ng Ama na mananamba? Yung sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Pagsabing Espiritu at katotohanan, dapat totoo, tunay ang ating pagsamba sa Kanya. Amen po? Walang dagdag, walang bawas ang ating pagsamba po sa Kanya. Dapat ang pagsamba ang masunod ang Diyos. Hindi po dapat masunod ang tao. Amen po? Yun po ang tunay at totoong pagsamba. Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu. Ang tunay na mananamba ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan, yung word na katotohanan, kung ano dapat ang tinuturo ng ating Panginoon, yun lamang dapat ang ating gawin sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Walang dagdag, walang bawas. Sabi ni Lord, pagkadagdagan natin ang kanyang utos, salita. Revelation chapter 22 verse 18 at verse 19. Diba may kapahamakan, sabi ni Lord? Bawal magdagdag, bawal magbawas. Kung anong sinasabi ni Lord, sundin po natin. Hayaan na natin nga kay David para kay David yan, mga Israelita. Ba't mo pakialaman si David at sa mga Israelita? Sa lumang tipan yan. Di po ba? At ang pasimulan yan, kailan sila nagkaroon ng instrumento? Noong sila po'y nakatawid doon sa Red Sea, na ang nagpasimuno doon, si Miriam. Si Miriam po. Okay? Ano nangyari kay Miriam? Ano ginawa ni Lord sa kanya? Binigyan ka ng tetong ni Lord. Kasi sumuway siya sa ating Panginoon. So, malinaw po yung mga kapatid na ang tunay na pagpupuri, pagsamba sa Diyos, yun lamang dapat ang gusto ng ating Panginoon. Hindi dapat ang gusto ng pastor. Amen po? Hindi dapat ang gusto ng church. Hindi dapat ang gusto ng kongregasyon. Ang gusto dapat ni Lord ang siya masunod sa ating pong pagsamba sa ating Diyos na buhay. Dahil ang utos ni Lord buo na, nandito na yung tinuturo ng ating Panginoon. Gawa na yung written revelation ng ating Panginoon. Kaya bawal magdagdag, bawal magbawas. Mga mga. Purihin po Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng kasalita ng Diyos at sa kanya lamang ang karangalan at kalatian po sa ating mga buhay. Kaya lahat po tumayo.